Yes, approve na ulit yung loan ko dito sa Lazada Fast Cash kahit na bad credit na ako sa kanila. 2 buwan nga ako dito na hindi pinaloan dahil 2 beses akong na overdue sa kanila. Pero laking gulat ko nga na this month is, approve. Talagang maaasahan at bibigyan pa rin tayo ng chance. Panoorin mo yung video na to hanggang dulo para ma-share ko nga sa inyo kung magkano ba yung naging overdue penalty ko, ano yung mangyayari pag na-overdue ka, ano yung gagawin nila, para kanino ba itong Lazada Fast Cash na to? Ano yung mga requirements? At syempre, yung interest rate. At last, yung experience din ng ibang nakapag-try na dito. Kaya yun, panoorin mo hanggang dulo dahil I'm sure makakatulong din to sa inyo. Kaya yun, huwag na nating patagalin, simulan na natin. So hi guys, welcome back again to my channel. This video is for educational purposes. Hindi to panghihikayat. Sinashare ko lang kung ano yung experience ko dito sa Lazada Fast Cash. At yung approval ay nakadepende pa din sa may profile natin. Laging basahin yung loan terms and agreements bago pa rin kayo mag-go. If ever na gusto nyo ding itry. And ayan, withdrawal approved na at wala pang 2 minuto, pasok na agad sa may Lazada wallet ko yung na-loan ko dito. So ito na nga 7,000, buong buo yan, walang makakaltas unless itatransfer mo na sa may banks or other e-wallets. So ito nga, pwede siyang bayaran ng 2 months, 3 months, 6 months, up to 12 months. And ako, syempre, kung mangungutang kayo, dun lang kayo sa may mas mabilis bayaran. So ako, 2 months, para mas maliit nga din yung maging interest. So dito, yung monthly repayment ko ay 4,130. Ang na interest ko dito ay 7%. Dati, 6% lang, naging 6.50%. Ngayon, 7% na. Depende sa may profile talaga natin. Depende sa account natin. So, ito, equivalent to 490 pesos plus may monthly service fee na 140 pesos. Not bad na din to, kaya isa to sa pinaka nagustuhan ko din na loan applications na mga naitatry ko na dahil yung iba, umaabot na sa 10%, 12%, even 15%. Pero ito, okay na din. 7% not bad. At eto nga, last June pa, 2026, yung last na apply ko sa kanila. And eto nga, dito ako na overdue. Eh dito, nagkaroon nga ako ng 24 pesos na late fee. So, yan nga yung inabot. Hindi naman din ako matagal na na-overdue sa kanila. Parang nasa 1 day lang. Pero still ha, kahit na 1 day pa lang yan na na-overdue ka, possible na ma-frozen nga yung account mo. Kagaya nung nangyari sa akin. So, dito nga meron silang 0.16% per day na late payment penalty fee. At ito pa yung isa kong late penalty sa kanila. So, meron naman dito 25.56 pesos. Maliit na din compared dun sa may ibang loan application na 50 pesos, 100 pesos per day yung pinaka-penalty fee nila. Kaya ito, okay na din talaga. So, yung aabutin nga na 7,000 ko is 8,259.99. O, diba? Okay na din talaga. 2 months yan babayaran. So, ngayon, para kanino ba itong Lazada Fast Cash? So, ito ay for 18 to 60 years old at may isang valid ID card. At kung bago pa lang kayo dito sa Lazada Fast Cash, ayan, makikita yung utangan na to sa loob ng Lazada application nyo. Make sure lang na naka-up-to-date yan. Lagi nyong ina-update sa may Play Store or sa App Store. So, ayan, makikita nga to sa may katabi ng Pay Later. So, i-click nyo lang yan and click Apply. So, dyan na nga kayo mag-verify ng ID nyo and dyan na din kayo maglalagay ng mga personal information nyo. And antayin nyo nga lang na mag-notify sa may number nyo or mag-email sa inyo kung na-offera na nga kayo or kung meron na kayong credit limit dyan available. What if naman ma-reject ka? Ano yung mga possible na dahilan? So, dito nakalagay sa kanila mismo ha, sa frequently asked questions nila. Possible na invalid, incomplete, or inaccurate yung data. Hindi nyo daw na-meet yung lahat ng required conditions. May overdue payment sa Lazada Pay Later account. Yes, nakaka-apekto talaga yung Lazada Pay Later. Kaya dapat is okay din kayo magbayad dyan para mas mabilis kayo ma-offeran sa cash loan na fast cash credit. And last, dahil may bad credit history kayo sa ibang platform, sa ibang utangan. Dahil ito nga ay SEC and CIC compliant, nakikita nga din nila kung meron ka pa bang ibang pangit na credit history sa ibang loan application. So ano ba yung ginawa nila nung na-overdue ako? Walang maraming tawag, walang maraming text. Ayan, meron lang sa aking email na na-overdue na nga daw ako and kailangan ko na nga daw ma-settled agad. Ayan, kailangan nang ma-settle agad-agad. So ako nga, nung na-settle ko na, still na frozen pa din. And expected ko na yun kasi nakalimutan ko. And next, sino-sino naman yung mga partners nila? Ayan, Neuron Credit Financing Company, Pera 247 Lending Corporation, at yung WeFund Lending Corporation. So sa account ko, WeFund Lending Corporation yung lender.
And makikita nyo yan sa may terms and conditions. At nagbasa-basa nga ako online about dito sa Lazada Fast Cash kung ano yung experience ng iba at kung ano ba yung naipayo ng iba sa ibang na-overdue. And nagbasa-basa nga ako online about dito sa may Lazada Fast Cash. Ito nga yung nakita ko na karapat-dapat din i-share sa inyo bilang responsible borrower. So sabi nga dito, unahin nyo muna yung Lazada Fast Cash and S-Loan. Legal po sila. Maaaring hindi sila mag-home visit pero masisira yung credit standing nyo. Yes, 100% tumpak. Pagka nag-apply nga kayo sa ibang loan platforms din, possible nga na hindi din kayo maaprubahan, ma-reject kayo. Dahil makikita nga din na kayo ay may overdue sa Lazada Fast Cash. And last, makipag-usap po kayo at bayaran ng paunti-unti. Yun po yung mahirap sa iba. Sige, utang. Dapat inaalam po muna kung kaya bang bayaran. Kawawa din ang nagnegosyo ng pautang. Pero para po sa akin, mas mainam pa nga po mangutang sa Lazada at Bilis, Shopee, One Hand at TikTok basta mga legit na ola. Kesa po sa tao, aawayin pa kayo pag hindi kayo nakakapagbayad at ichichismis. Malaking tulong po ang ola sa pangangailangan natin. And yes, tama yung sinabi niya dito at shinare niya dito. So yes, makakatulong talaga itong Lazada Fast Cash pagka nangailangan tayo. Make sure lang na meron tayong pambayad pagka, nakita na natin kung kailan yung mga due dates natin. So, okay na okay ako dito sa Lazada Fast Cash. Kayo, ano yung experience nyo? Comment down below. And kung may gusto pa kayong, gustong ipa-review na loan application, comment down below para masilip nga natin bago kayo makapag-apply. So, lagi ko sinasabi, always be a responsible borrower. Pagka kayang bayaran, go lang. Pero pagka hindi at wala kayong inaasahang pambayad dun sa due date na ipinakita sa inyo, huwag nyo po munang itry. Para iwas stress at sakit ng ulo. And bago tayo mag-end, share ko muna sa inyo itong unan ko from Daki. Ayan, Daki Philippines yung may gawa. And ito nga yung dog-shaped pillow or puppy-shaped pillow. Ayan yung itsura niya. And ayan, malambot. Ang sarap iunan. Pagka nasa work kayo, pwede rin pang regalo. Pagka gusto nyong umidlip sa trabaho nyo. Napaka-nice nito. O, diba? So, ito yung napili ko. Napaka-cute niyan. And napakaganda ng quality. O, diba? Daki Philippines Puppy-Shaped Pillow. Nandyan yung link sa baba. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!